24 seconds. I have 24 seconds, 24 minutes bago may pumunta sa kanya at magbigay ng panyo para i-wipe out. Girl, hindi yan uhog. If it's uhog, girl, humingi ka na ng tissue dahil sinisipon ka. Hindi siya uhog. As simple as that. I have just watched it. I reviewed it kasi nga baka uhog, you know? Kasi kung may feeling ko bodily fluid yun na ano kasi syempre may kakapitan yung powder eh. No. I think it's really powdered substance. Girl, hindi na wipe. Kung may fluid yan, it would have kung may powder yan, the fluid would have been heavier. So it would slide down. It would drip further. At saka mararamdaman kasi pagka wet medyo mafe-feel mo kasi yun eh, no? Mafe-feel mo, hindi nga nandun lang siya, nandito lang. Girl, nandito lang siya, parang my comment, kasi ngayon ko lang to napanood, no? Yes, this is the first time that I watched this. Kung uhog yan, girl, mararamdaman mong may uhog ka. Bakla. Kaya nga, dinilaan niya, Sas eh. Dinilaan niya yan. Ha? Nasaan? Yung sa video ko senior ni Joey kanina. Paano dinidilaan? Parang gumaganon siya. Yung parang gumaganon siya. Hindi naman dinilaan. Parang ginaganon. Parang minamanipulate niya yung lips niya. Minamanipulate in how do you manipulate it? Ngumingiwi nga para maano niya sa labi niya. Pag ano nga, Joey? Girl, kung may uhog. Yan. Hindi, kung may uhog ka, gaganyanin mo siya kagad ng kamay mo. Ganto, no? Iwa-wipe. Oo. Pero siya, ginanon lang sa nguso eh. Manid ng araw. As na-explain yan ni Miss Cathy na kapag yung ganyan ka na, parang manhid na yung nguso mo. So minsan hindi mo alam yung uhog. So parang akala mo parang lang, parang na ka lang. So parang kaya minsan yung inaabot mo or dinidilaan mo kasi di mo naman alam na uhog na pala. Kasi nga manhid na yung nguso mo. Baka nga hindi nga uhog. Powder parang powder na residue na nahalo sa uhog at dumaloy. Nahalo sa bodily fluid or whatever. Yes, parang ganon. Kasi ang uhog po transparent, ito puti. Putang inang uhog. Nararamdaman eh. Well, hindi mo talaga mararamdaman yung powder because the powder is not like water. Di ba? So, ang mangyayari niyan is you wouldn't know. Kaya yun yung eksena. Ang masasabi lang natin dito is the only thing, ang tagal-tagal na kasing dinidiman, ayaw ibigay. The only thing that could have solved all of this is the president have willingly submitted to a live, public, independent hair follicle drug test. As simple as that. Yes. O di bahala ka, edi lalong lumalala. Ngayon, bakit ayaw mo magpa-test? Hindi ugali po ng negative sa drugs ang hindi magpapatest. Pag hinamon, lalo na kung ikaw ay public official. Hindi yan. Saan ba yan? (14, 17 weeks. Ito Joey, 16 weeks ago. Nakita mo? 16 weeks ago. Wait. It's 7 seconds. 5 weeks ago. Yung may 13, ribbon 14. Ito. Tingnan ko. Yan. Yung may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa. Diyos Ama, mapaglingkuran na may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa. Ang next video niyan, hindi ko na na-post. Nasa kay Jojo de Guzman TV yan eh. Yung second part of that video na napansin na may parang may uhog na dinidilaan nga niya,
inabutan na siya ng panyo ng PSG. So nasa kay Jojo de Guzman TV yun, yung second part of that video. Oo. Kasi doon Sige, ko punta- na-clip yan eh. So parang ganun din yun, mga 16, 17 weeks ago. Talaga siya, ngumingiwi-ngiwi talaga siya. Alam mo, yung si Miss Cathy, Dinidilaan niya eh. Yung parang may uhog na may lumalabas na. Disgusting. nung nag-explain si Miss Cathy na sabi niya kung gumagamit para, o sabi niya kung ngiwi-ngiwi, parang side effect na yan. Pero kung nag-grind ka, malamang sa malamang. Yan, parang yan, Condom. parang pinag-ground. Ano, Yan, parang pinag-ground. Yun. Ito yata yun. Yan eh, yan. Parang nag-post si Jojo. Ayan, ito. Yan tinan mo, yan. Yung may white Oo. residue. Oh my God. Yun. Tapos aabutan niya ng panyo. Nung nasa likod niya, sino yung nag-abot? Wala na dyan eh. Kasi yung nasa na yun sila eh. Oh, ayun, kitang-kita. Kaya tingnan yung uhog, yung parang uhog na puti. Ito. Yan. Ayan, inabutan. Inabutan siya. Diyos, Marios. Yan. Okay. My comment, kasi ngayon ko lang ito napanood, no? Ganun ba? Yes, this is the first time that I watched this. Hmm. Kung uhog yan, girl, mararamdaman mong may uhog ka. Bakla. Kaya nga, dinilaan niya, Sas eh. Dinilaan niya yan. Ha? Nasaan? Yung sa video ko, sinare ni Joey kanina. Paano Parang dinidilaan? gumaganon siya. Yung parang gumaganon Hindi siya. naman dinilaan, parang ginaganon, parang minamanipulate niya yung lips niya. Minamanipulate in how do you manipulate it? Ngumingiwi nga para maano niya sa labi niya. Pag nga, Joey. Girl, kung may uhog. Yan. Yan. Hindi, kung may uhog ka, gaganyanin mo siya kagad ng kamay mo. Ganto, no? Iwa-wipe. Oo. Pero siya, ginanon lang sa nguso eh. Manhid ng araw. As na-explain yan ni Miss Cathy na kapag yung ganyan ka na, parang manhid na yung nguso mo. So minsan hindi mo alam yung uhog. So parang akala mo parang lang, parang naano ka lang. So parang kaya minsan yung inaabot mo or dinidilaan mo kasi di mo naman alam na uhog na pala. Kasi nga manhid na yung nguso mo. Baka nga hindi nga uhog. Powder Parang- na kita. Powder yun. Hindi yun. Parang powder na residue na nahalo sa uhog at dumaloy. Nahalo sa bodily fluid or Yes, whatever. But parang ano, ganon. oo. Parang ganon. Kasi ang uhog po, transparent. Ito puti. Putang inang uhog. Mhm. May uhog, tsaka merong powder. Bakla, may powder. saan ka nakakita ng uhog na puti? Nakauhog na ba kayo ng puti? Transparent po ang uhog. So parang So, may yun eh. powder, Parang residue na Uhog na. nag-backflow. Buffalo. Nasobrahan ata eh. Buti hindi dugo. Oo. Thanks, Ate Hazel. Ay, teka ha, nawala ko yung comments. Nangyari sa comments. Ayun. The comment is back. Ayun. Uhog. Anyway, yun na nga, no? Parang, yung, nakakaloka yung mga pag-connect nung mga storya. And sila na lang yung, kasi ang mga skeptics sinasabi nila na kayo nag-a-accuse na na drug user si BBM eh. So dapat i-prove ninyo ganyan. Ngayon, ang dami ng mga kwento, ang dami ng mga ebidensya na naglalabasan na tumuturo sa parehas na storya. At itong si Cathy, yung storya niya at saka yung mga sinasabi niya is actually coming from someone who is in the position to tell that story. Kasi nga, insider siya, ganyan. Doon sa kinwento ni Cathy sa interview ni Maharlika, ano sa tingin niyo doon yung parang pinaka
parang talagang, ay shit, ano to, ang hirap nitong pabulaanan. Lahat. Para sa Lahat Ako, ng parts. ako may para sa mahirap akin lahat. Mm. kasi nagkikwento si Cathy, hindi naman siya, alam mo yung spontaneous, dire-diretso. Pag tinanong mo, kwento lang siya ng kwento. Dire-diretso yung kwento niya, hindi nag-iisip. Yung talagang parang, ito yung nakita ko, so kinikwento ko lang. Ang hirap ang hirap basagin ng ganun. And then, ang nakita ko doon isa siya, di ba parang, tinanong siya kung ilang beses, sinabi niya minsan lang naman niya nakita yung parang 5 beses lang yata. So, kumbaga hindi siya yung OA yung kwento. Alam mo yon? Tama. Ayun. At dinamay niya na si Lisa, no? Yes. Talagang ang bigat ng allegation. Inoferan siya ni Lisa ng pulveron. Yes, Princess Maui, go ahead. Sorry. Yun nga, yan yung pinakamahirap na mai-deny kasi bilanggit niyang buong-buo yung name ng First Lady and inalok pa siya. So paano sasagutin niya nung Reyna? Magpapa-interview na naman kay Tuning. Ano ba? Tama. True. Oo. Kaya, Ang problema ngayon, ang retaliation lang nila kay Cassie. Hindi ano ka harbatera ka or ano ka ang tawag dito, harbatera ka or ano ka, gold digger ka naman ganyan. Parang, doesn't make her incompetent to, to tell a story like that. Diba? Ayun. Well, yes. I mean, you cannot. It's very hard to assail as of this time yung credibility ni Cathy. Number one, she is not aligned with either party, whether the Dutertes or the Marcoses, no? So hindi siya pwede tawaging bitter kasi gusto niya ng posisyon at di nabigyan. Hindi rin siya pwedeng tawagin na pro-Duterte kasi historically wala naman siyang ties with the Dutertes. And the most daming evidence na totoo yung mga sinasabi niya is number one, yung 10 years niya na pakipagrelasyon doon kay Tony Boy Floriendo na who happens to be Anton Lagdameo's uncle, and she worked even as a chief of staff ni Tony Boy when he was congressman. And ang isang very surprising at very disturbing fact na narrate nga niya is yung when Anton Lagdameo was trying to hit on her dun sa CR. Na he was starting to kiss her at umiyak nga siya at brinash off lang ng kanyang boyfriend na si Tony Boy Floriendo. And apparently may pagnanasa din itong si Anton sa kay Cathy kasi ang maganda nga At pinagsasabihan pa nga siya na matanda na yung uncle ko, whatever happens, I'm here. So, those attitude, those behavior is symptomatic of people who are continuously in an abusive habit of banned substances. Kasi uncle mo, girlfriend ng uncle mo for tapos gaganyanin mo. Talagang wala na silang respeto, no? Kahit kapamilya na. Tapos yung uncle naman niya, nalulong din, imbis na anuhin yung pamangkin, ginanon lang na, okay lang yan, wag naman niyang anuhin. Tapos na-mention pa nga si Inigo Zubel na ganon din. Na hindi naman sexual advances, pero nandun din sa grupo nila, no? So, and alam naman natin si Inigo Zubel, nakita ko na ngayon post ni Sas So, alam mo yon yung tahi-tahi, connect. Yung so, tapos, actually, speaking of yung yung nag-hit si Pirma dito kay Cathy, di ba, Sas, dun sa kwento mo, na nandun ba yung Voltis 5 dun sa kwento mo nung nangyari yung hindi maganda nung victory party ba yun? Yung si Sas naman. Ano yun?
'Di ba meron kang 'di ba ni-reveal mo nung Ibang oo. mga ibang mga ano 'to, ibang mga kabarkada, ito yung mga kaklase niya sa Lasal. So walang Voltes 5 do'n? Wala. Ano 'to, kaklase niya 'to sa Lasal kaya malayo sila sa table. May Okay. may table. Ang Oo. nandoon is isang kamag-anak. Hindi ko na lang sabihin kasi mabait naman sa'kin yung kamag-anak ko, hindi naman Oo. niya binabastos, so no need to mention him, no? Kasi Oo. siya apologize on behalf of Oo. them. So yun na nga, na hindi malayong bastos itong mga 'to Oo, dahil yun. Tama. Kumbaga parang talaga, yung actually ang daming ganitong story sa totoo lang. Ang daming ganitong storya. Si Mother D, when she started talking about this, ang mga kwento niya is base dun sa yung mga laman ng contents niya ay base dun sa mga personal story ng someone else. So that is why tinitira nun dati at hindi kumbaga parang yung mga nakikinig kay Mother D nun, very skeptical kasi nga parang, yung mga sinasabi naman ni Mother D parang hindi naman niya kwento parang it is a kwento of someone else na pulvoronic si gan'to, ganyan-ganyan, eme, ganyan. Until naglabasan na nga yung mga ebidensya from different direction. Well, let us just do parang a countdown of all the circumstances leading doon sa pagiging pulvoronic nga nitong si BBM. Of course, Maharlika started talking about it na, hindi si pulvoronic to, ganyan-ganyan, eme, bangag tong si ganyan-ganyan. Now, mahirap lunukin yan para sa maraming tao kasi parang, di ba nag-drug test na yan nung eleksyon? Paanong pulvoronic? Ganyan-ganyan. Okay. After that, naglabas ng dokumento tong si Maharlika na yung mga nagkaroon ng PIDEA leaks. Okay? Naging target nga yan ng supposedly ng operation ng PIDEA. Ayan, nakalagay yung pangalan niya sa bahay ni Maricel Soriano, ganyan-ganyan, sa Rockwell. So, yun, for me, diyan kasi nag-start talaga na magkaroon ng lalim ng ebidensya yung yung mga allegations kay BBM Una, mga kwento-kwento lang. O pagkatapos nagkaroon na ng ganyan. Tapos lumabas pa yung agent. Girl, Lumabas pa yung agent. Sadali lang. Mag-aano muna ako, no? Patalastas lang. So, binalikan ko yung video. No? Yung talagang video ng Emery. Girl, hindi to uhog. Do you know why? Oh, do you know why? Do you know why? Girl, 15 minutes nandun sa ilong niya. Nandito sa Hindi nagdi-drip. Hindi nagdi-drip, hindi niya tinanggal. At ang nakakaloka kasi niyan, nung naglalakad siya kasi naka-shades, di ba? Naka-shades. Lalakad siya papunta dun sa podium. Tapos, bago gumanon pa siya, Gumanon pa siya. Tapos, pag ganon, may shades pa nga siya Tapos, parang, siguro nakalimutan niyang na hindi dapat siya mag-shades, ganyan. So, tinanggal niya yung shades niya. Tapos, nandun yung white stuff dito sa niya. Wala siyang attempt na tanggalin. Hindi niya nararamdaman. Naglakad pa siya from that podium to somewhere else and then went to the stage. And then it took someone to notice it na meron siyang ganon. Girl, pa siya, kinamayan pa niya yung mga tao. Ayun nga kagaya niyan, that video, aside dun sa mga yung mga nagko-connect yung mga proof yung physical manifestation ni BBM, yung pangiwi-ngiwi niya, ganyan-ganyan. Pagkatapos ito, yung video na yan na, ano yung white powdery substance sa mo? Ano yung white thing doon sa mukha mo nitong event na to. Pagkatapos, until lumabas yung video, by the way, before I forget,
PRRD also talk about the seeing BBM to be in the list na target ng PIDEA. Ganon. That's also huge kasi it validates yung document na nilabas ni Maharlika at pagkatapos ni-reinforce pa nung paglabas ng agent na gumawa ng document. 'Di ba? So aside from that, ngayon balik tayo doon sa step number 1, which is kaya naman hindi talaga mamatay-matay ito kasi ang dami talagang mga kwento behind the scenes. Just like yung kwento niya ni Nikki Cosseteng and na yung meron silang mga personal experience na nakita talaga nila o kapinipig crunch festival nila itong si BBM at itong sila Lisa. And mga personal testimonies to na ayaw namang lumabas, ayaw but they swear na meron ngang gano'n na nangyari. Now, Cathy Binag comes out and basically validated na yes, yung mga bulong-bulungan na yan, nakasama sila sa ganito, na nakita nila sa ganyan, na ganyan talaga sila. Well, basically, yan rin yung sinasabi ni Nikki Cosseteng 'di ba? So, ano pa yung sinasabi ninyo? Ano pa yung sinasabi ninyo na parang kung sino ang nag-a-accuse, siya ang magpatunay. Ang dami na po masyado. Ang dami na masyado. 'Di ba? Anong gagawin natin dyan? Ayun, sabi ni Carolina Advento, hearsay. Paano magiging hearsay? Personal personal experience yun ni Cathy. Inalok siya ni Lisa Marcos ng ng pulveron. Paano magiging hearsay yun? And Joey, even, at saka yung video na yun na may powder siya din, that's not hearsay. That's an evidence na meron siyang Oo, yung dito, di ba? Tsaka alam mo, naisip ko dyan, feeling ko hindi siya makaharap sa tao. Hindi siya nang hindi siya nakakapag pinipinag. Oo, the entire thing lasted for yung 24 seconds. 24 seconds, 24 minutes bago may pumunta sa kanya at magbigay ng panyo para i-wipe out. Girl, hindi yan uhog. If it's uhog, girl, humingi ka na ng tissue dahil sinisipon ka. Hindi siya uhog. As simple as that. I have just watched it. I reviewed it. Kasi nga baka uhog, Kasi kung may... Feeling ko bodily fluid yun na kasi syempre may kakapitan yung powder No. I think it's really powdered substance. Girl, na hindi na wipe. Kung may fluid yan, it would have, kung may powder yan, the fluid would have been heavier. So it would slide down, it would drip further. At saka mararamdaman kasi pagka wet medyo mafe-feel mo kasi yun Mafe-feel mo. Hindi nga, nandun lang siya, nandito lang. Girl, nandito lang siya, parang... And Sas, if I have to, Joey, may sinabi din si Cathy Binag doon sa kay Mother D na sa kanyang naalala, they snort it every 30 minutes or so to an hour, lalo na pag nag-iinuman. Kasi nga, ang logic dyan is, sa tagal-tagal nilang gumagawa niyan, yung tolerance nila ay medyo mahaba na. So they need to keep the high, they need to ingest it as often, pero not so much that they go overboard. Yes. Microdosing ang tawag doon. Microdosing, yes. So that's probably one reason na bakit may residue siya dito, to embolden him to make his confidence level elevated when he speaks. I'm really sorry, pero I'm really sorry, hindi to uhog. Ang uhog po is heavy. It slides down. Bex, naglakad ka, hindi man lang tumulo yung uhog. From the moment ito, ang una-una niyang close up na meron siyang na nakita na kagad yan, it's 7:09 nung video, no entire video ng RTVM.
Tapos, ang next na close-up niya, nandun pa rin yung uhog. Can you imagine, 14 minutes, 19, for the entire 7 minutes, nandoon. Tapos, binigyan na lang siya ng panyo is about 22 minutes. 7 minutes, nandiyan yung uhog mo. Saan to? It's against the laws of physics. Yeah. It's against the laws of physics. Pero ang kwento kasi ni Cathy, ganyan daw, parang siguro effect na rin yan ng grabing pagsinghot na nagdurugo na nga rin daw. Diba? Nagdurugo daw. Naglakad siya from the flagpole up to dun yung inalayan ng bulaklak. Hindi man lang niya ginanyan or hindi man lang. Kung tunay kang sinisipon, you could have asked a napkin. Hindi siya sinisipon. No, Sas. What I'm saying is hindi yun uhog because of sipon. Uhog yun because of too much snorting Hindi. something. Ang uhog is wet. Nag-trigger ng Hindi. Ang uhog is wet. If this is uhog, it would have already dripped. Hindi nga. 7 minutes hindi nagdi-drip. right. Yes. So it's probably that. It's residue talaga. It's residue. Yeah, it's Residue probably siya. the moisture. It's probably the moisture na dumikit yung residue. Yeah. Ito. Moisture yan. Moisture Kasi nga, Sweaty. bago. Oo. Ay nako. This is powder. This is not liquid because liquid, it is the property of liquid to flow down. Oo. Well, actually, yung kwento na pinoint out ni Kuyang Ibi kanina, yung sinabi yung microdosing, na parang they wanted to keep their high, kaya nagtitake sila very often, lalo na para tumagal sila sa inuman and whatnot. Actually, that reinforces yung video. Kasi doon sa video, nag-microdose lang dun si in fact yun yung criticism dun sa video yung mga nagko-question dun sa video na kung talagang nag-aano yan, bakit parang tinikman lang, parang onti lang, ganyan eme. Well, basically nagtanong rin ako dun sa mga mga kakilala ko na nag-engage din sa ganyang activity, at yun din yung explanation nila, yung sinabi ni Cathy. So basically yung kwento na yun ni Cathy reinforces yung activity dun sa video na hindi ganyan talaga i-consume yung pinipig crunch na yan. Especially if you want to last longer sa gabing yon at hindi ka malaseng and whatnot, ganun. So kasi may I have to emphasize that. Kasi yung mga non-believer nung video, sinasabi nila dun sa video na parang, hindi naman yan si BBM, or even if si BBM yan, parang hindi naman conclusive na sabihin na nagpipinipig crunch siya dyan. Kasi parang sobrang bilis daw parang, tapos parang ang onti-onti daw nung kinonsume. Ganon. But the problem is, kasi nga, Joey, if I may interrupt, kasi nga, ang laging nakikita ng mga Pilipino on how to consume that white powdery substance, yung nasa mga pelikula na china-chop-chop, nilalagay sa isang salamin, no, or glass top, tapos ginaganyan ng credit card, tapos nagro-roll ng dollar bill, tapos ginaganyan, no, or minsan dito sa dito, tapos ginaganyan, no, when in fact in real life, no, I've spoken to a lot of people who do that, no? Yung ganon, no? Minsan nga ito yung dinidig nila at ginaganyan yan nila. Minsan yung iba dito sa gums, sa gilagid, no? That's how they consume it, no? Kaya yung tinanong kasi hindi na-explain ni Cathy. Di ba tinanong siya ni Mother Dragon na how come bakit daw ganun sila even in public sa may mga restaurant na may mga tao? Sabi ni Cathy? Sabi ni Cathy doon, may mga paraan sila. Which means hindi lang kasi yun ang method of snorting that substance na nakikita sa pelikula using a straw, handmade straw from a dollar bill or something.
no? You can do that even doon na nga so sa nakitang pulburon video sa Los Angeles, no? And it's the more often method used in ingesting the white powdery substance. Not the movie type. Ano, ang tawag dito, ipakita daw natin yung video kasi baka mamaya eventually babura daw to sa page ng RTVM. Anong event nga yun, Kuyang? Yung Ako, bibigay ko sa yung link. Bibigay ko sa yung link. ayan, i-play natin para, I mean, Araw you ng know, Kagitingan. deserve. Araw ng Oo. Kagitingan. Bibigay ko sa yung link nasa private chat. Okay. Ayan. Bibigay ko ang timestamp. So everyone, i-post mo rin sa sa chat para makita nila, para mapuntahan nila mismo. And then download exact extent. Okay. Everyone, everyone, focus. Princess Maui, please react as if you're Momshi, okay? Yes? Ano sabihin ko? Bahala ka na. Hi, Louie. Okay. So, start. Timestamp. Okay. So, mag-start ka ng, hindi. Mag-start ka ng 5:44. Ayan. Dito tayo sa 38. Ayan. Ayan. Naka-shade si Popshi. Oh my God, Louie. My husband is so rockstar looking. We shall have the wreath-laying ceremony. Ay, hindi. Ito pala mas maganda. Mas malala pala to. Okay. Timestamp. Magsimula ka sa 0:49. 49th second. Okay. Kasi mas, okay. 49. Yan, okay na yan. Okay. Okay, nakita mo yung meron na siyang white powdery substance dyan. Teka. Meron na. Yeah, i-play mo na yan dyan. Girl. Yan. Ito. Ayan, Ito. kita nyo? Oo. Meron na yan. Oo. Okay. So, from there, i-play mo ha, ang haba ng nilakad ni bakla. Oo. Ayan white powdery substance. Nag-quickie Uhog ba yan? siya, no? Uhog ba yon? Lakad. Sige, i-play mo yan, girl. I-play mo, meron na siya dyan, ha? That's 41 second. And then punta ka ng 5 minutes 44. 5 minutes 44. So, naglalakad na siya. So, ayan. So, tingnan mo ang gagawin niya dyan, ha? Tingnan niyo yung gagawin niya dyan. Hindi, ibaba mo pa, nakita niyo ba yung ginawa niya? Pinunas pa niya yung nose niya. I-rewind mo siya, girl. Around 5:17. Around 5:17. Yan. Ayan, tingnan mo ang gagawin niya, ha? Tingnan mo ang gagawin niya dyan, ha? Yan. Nag-touch siya sa niya. Nag-touch siya sa ilong tapos Oo. akma niyang tatanggalin sana yung shades. Shades, oo. Nakita niyo, ginanon niya na yung ilong niya, pero nandiyan pa rin yan. Hinihingal. Hiningal si bakla sa hagdan. Nagdana na. Oh my God, Bang. We're so old na talaga. Hinihingal ka na. Tapos titignan mo yung first close, di ba? Unang close-up niya na meron siya 0:49. Tapos sa sunod na close-up niya, 5:44 ata yon. Lampas na tayo sa 5:44. Ano pala, 6:58.
Ayan, papunta na. 6:34 na eh. Ayan. Oh, yan. Ayan, ayan. Oh, Oh my God. Ay, Yan. ito ang linaw. Yan, ang linaw. oh, di Yan. ba? Yeah. Kasi close Kasi up yan eh. yung 47 kasi kanina, yung 47, 49, yung unang close up. Mukha pa siyang mukha lang siyang parang highlighter eh. Yung alam mo yung baka parang ilaw lang. Kasi malayo. Kasi Malayo. Hindi, tsaka nakaharap kasi sa araw. Yes. But this one, against the light offset. siya eh. Oh. Yes. This one, against the light na siya. Na-emphasize talaga. Na-emphasize Okay. talaga. Ang next niya ngayon, 14 minutes 22 seconds. I-play mo. Ayan. 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 Mm. Oh, Mm-mm. Mm. sige nga. I-rewind mo yun ng ilang seconds, girl. 14, mga 14, 17. Mm. Hindi po to June 12. This is April 9. Araw ng kagitingan nga eh. April 9. Araw ng Kalitingan. Mm-mm. Oh, di ba? Uhog. Hinawi mo na yung ilong mo. Oh. Girl, uhog for the entire Suminghot yan sa loob ng sasakyan bago Oo. bago bumaba. Nag-quickie. Mm. Oh, tas may mga nahuhulog na. Oh, ano 'yon? Tapos binigyan lang siya ng ng panyo. Ano na, girl? 24th second. Buong yan. Saan? Kasi nga, Meron pang dyan, Sas, yung ginagalaw-galaw niya yung nguso niya na parang may nakikiliti. Oo. Ito na, ayan, yung magkakasama. Ayan. Ito na. Ayan. Meron pa rin siya dyan eh, di ba? oo. Oo. Yan yung binigyan siya eh. Yun yung binigyan na siya ng panyo eh. Alam mo, napanood ko yan pero nakalimutan ko na bakit hindi umingay yan kasi talagang obvious na obvious yan eh. Kahit nung napanood Actually, ko nakikita ko sa TikTok eh. Nakikita ko sa TikTok na merong mga clip. Oo, umikot siya. Although, yun nga, parang hindi masyadong napag-usapan. But umikot rin talaga yung video. Oo. Kasi tama, Sas, hindi siya uhog, pero whether powdery or uhog, kapag lagi kang gumagamit talaga, manhid na yung nguso mo na ang tendency mo minsan hindi mo hahawiin. Yung iyaan mo lang ng mukha mo. Oh. Pero girl, Yun. this goes beyond expectation na uhog siya. Kasi ang normal na may uhog, mararamdaman mo. At girl, mararamdaman mo tumutulong uhog mo. Bakla sino hindi nakakaramdam ng tumutulong yung uhog nila. Pag manhid yung nguso mo, hindi mo mararamdaman tumutuloy yung uhog mo. Promise. Girl, Alam niya, di ba, allegedly, nagdudugo na raw yung ilong niyan eh. Yes, sabi ni Cathy. Ano sabi ni Cathy, Princess? Na tumutulo na nga daw yung uhog, minsan dugo hindi pa rin daw namamalayan. Tapos inaabutan na nga. Kung ano yung nangyari diyan sa sa araw na kagitingan, ganun din daw yung nangyari sa nung kasama ni Cathy ang mga yan. Na tumutulo na yung uhog, mamalaya sa sobrang kalasingan at kabangagan. Oo, sabi ni Cathy, kaya minsan hindi nila alam na uhog na pala yung tumutulo. Alam mo yung inaano lang nila, parang hindi nila. Dugo na. Or even dugo. Or even dugo. Saan siya binigyan ng panyo? 21 something. 21:45 or something? Ito. 20, magsimula ka sa 21:23. Ayan, nandun ako. Nire-review ng video mo. Kinakalkal lang Yeah. evidence.
Hindi po to sa Luneta. This is in Bataan. Bataan, oo. Bataan ba to? Intramuros. Bataan to eh. Bataan. Araw ng Kagitingan sa Bataan yung ano yan eh. Corregidor Island? Ano ba? Pilar. National Fort del Pilar. Yes. Mahaba ang biyahe, kaya siguro, charot. Alam nyo ba, dito rin niya sinabi, nung nagpa-interview siya, ambush interview, dito niya sinabi yung purpose ng EDCA. Ang sabi niya, dito sa Pilar Bataan, ang EDCA daw ay nandito para tumulong lang sa kalamidad, tsaka sa pagdadala sa mga rescue operation daw. Tandang-tanda ko yan eh. Malapit yan sa'yo, no, Princess Maui? A little bit. Ibig sabihin, tanda ko yung moment na interview siya ng media. Sabi niya, ang EDCA size daw ay para lang mag-rescue sa mga nabibiktima ng kalamidad. Ito katatapos lang nung nasa na yung mga nasa EDCA kano. Diyan niya yung sinabi sa araw na to. Tandang-tanda ko. Gusto ko makita yung yung binigyan siya ng panyo para i-wipe. Ibig sabihin, at that point, visible na rin sa mga taong nandun. Parang after sa speech niya yun eh. Hindi, before. 21, magsimula ka sa 21, 23. Doon nga tayo galing, Sas. Ayan o. Ayan o. Balik ka pa, Mami. Bago siya umakyat. Hindi, nandun na siya ngayon. Oo. Siya, ang dami niya ng kinamayan, no? Siguro isa sa mga kinamayan niya nagsabi na ay, meron sa ilong. Tawagin mo si ganyan, bigyan ng panyo. Mali pala. Magsimula ka sa 24:59. At saka yung video ni Kuya EB na in-upload sa YouTube na maiksi lang, na ilang seconds lang, nasa 20. Ayan na. Inabutan na ng panyo. Ayan o. Sa likod. Tapos nagtaka pa siya. Ayan. Yun. Sa 25. Ayan. So, yan, si Father, nagla-lecture, nagsa-sermon, whatever, nagdadasal. Sabi kay BBM, mag-retouch ka nga, inabutan ng panyo. Hulas ang foundation, charot. Babalik pa yata. Nasa 24, nasa 24. Ayan na, lumapit na, oh. Ayan. Ayan, oh, kinakalabit na siya. Oh, binigay ang panyo, nagpunas, binulsa ang panyo. Yung mga nag-aano dito, number 1, mainit ito. This is summer. Okay? Kung uhog yan, bakla, 24 minutes, ganyang kaliit, natuyo na yan, and nag-drip, nahulog na yan. Bakla, it is in nature, sa mga bobong supporters ni Marcos, let me give you a sign. This is against the laws of nature. Number 1, why? It is in the nature of water to evaporate. Bakla, 24 minutes, hindi nag-evaporate sa gitna ng init. Ekis. Number 2, this is against the laws of physics. It is in the nature of water to flow down. It is gravity will pull down water because it is in the nature of water to flow. It didn't flow. Number 3, this is against the laws of tactile sensation in biology. You would feel that you have an uhog. Although yung last kasi na yan, Sas, yung kung mafe-feel niya, pagka kasi nga lagi mo nang ginagawa, yung kumbaga parang lagi ka nagsusnort or whatever, maaring manumb yung senses mo eh. And that's probably the reason why hindi niya maramdaman na merong something sa, 'di ba kaya nahuhuli yung mga Addictus Benedictus na merong powder sa mukha. Kasi nga, hindi na nila nararamdaman eh. Well, hindi mo talaga mararamdaman yung powder because the powder is not like water. Diba?
So ang mangyayari niyan is you wouldn't know. Kaya yun yung eksena. Ang Oo. masasabi lang natin dito is the only thing, ang tagal-tagal na kasing dinidemand, ayaw ibigay. The only thing that could have solved all of this is the president have willingly submitted to a live, public, independent hair follicle drug test. As simple as that. Yes. Oo. Yes. Oo. O edi bahala ka, edi lalong lumalala. Ngayon, bakit ayaw mo magpa-test? Hindi ugali po ng negative sa drugs ang hindi magpapatest. Pag hinamon, lalo na kung ikaw ay public official. At confident ka, I mean, there's only one way to to put all the people calling you pulveronic to shame. Subject yourself to an independent hair follicle third party independent hair follicle test conducted live.